Tikbalang na ang mukha at paa ay hitsura ng kabayo at ang katawan ay katulad ng sa tao, matangkad at mabuhok na kagaya ng kabayo. Nakatira sa masukal na mga gubat ng Pilipinas. Kadalasan ay sa malaking puno ng balete. Ang tikbalang ay kilala sa hilig daw nitong manigarilyo ng malaking tabako habang nakaupo sa malaking sanga ng puno. Sila rin daw ay mapaglaro. Siguro dahil sa napakalawak ng gubat at walang tao, may mga pagkakataon din na sila ay naiinip. Kapag ikaw ay natipuhan niyang paglaruan, ililigaw ka nito. Maglalakad ka ng napakalayo, pero sa kalaunan ay mawawari mo na ikaw ay nasa iisang lugar lamang o kaya naman sila ay nagbabalat kayo. Nagaan yung tao na kalimitan ay ginagaya nila ang mga taong malapit sa iyo. Ikaw ay kakausapin, sasamahan sa iyong paglalakbay. Habang naglalakbay, ikaw ay inililigaw. Hindi mo kaagad malalaman kung ano ang kanilang katauhan dahil na rin sa kanilang kapangyarihan at magaling magkunwari. Ayon sa mga kwento, may mga pangyayari din na sadyang hindi ka na makakabalik sa iyong pinanggalingan. Isang paraan daw para malaman mo na isa siyang maligno ay kapag may naamoy kang kagaya ng usok ng sigarilyo ng tabako. Baliktarin daw ang iyong damit para pangontra kapag ikaw ay iniligaw niya sa gubat. Bago ka magpatuloy sa loob ng gubat, magbigay respeto kagaya ng madalas na sambitin laban sa iba't ibang engkanto. Tabi-tabi po, makikiraan po. Sa ibang lugar, ang buntot ng pagi ay ginagamit din pangontra dito. At marunong din pala silang magmahal. Ang kasabihan kapag umuulan habang matirik ang sikat ng araw, ang ibig sabihin may ikinakasal na tikbalang. Pangkaraniwan na itong maririnig lalo na sa mga probinsya. Ang iba namang kwento tuwing bilog ang buwan ay sila daw ay lumalabas para makipaglaro. Nagaan yung tao at nakikisalamuha sa mga ito. Mapagpaniwala din ang mga matatandang Pilipino sa anting-anting. Kapag ikaw ay nagsuot nito na galing sa tikbalang, ikaw ay suswertehin, kagaya sa sabong o iba pang sugal. Ikaw din ay hindi tatabla ng bala ng baril kapag suot ito. May kakaibang lakas ng katawan kumpara sa normal na taong walang anting-anting. Kapag may tikbalang na naninirahan sa punong kahoy malapit sa inyong tahanan, magdala palagi ng buntot pagi o kaya isabit ito mismo sa puno sa pamamagitan nito kusang aalis ang tikbalang. Dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kabinibini. Ang tikbalang. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood mga kabinibini. Sana po may natutunan po kayo. God bless and mag-iingat po kayo.